Hindi kumbinsido ang pamilya ng isang kadete ng Marine Academy sa Laguna na walang foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak. Wala raw problema sa kalusugan ang kadete na namatay matapos... Paalala lamang, hindi natin i-discuss dito yung legalities kung ito ba ay isang hazing victim na pwedeng maparusahan sa anti-hazing law o ito ba ay biktima ng homicide dahil sa reckless imprudence. Hindi kumbinsido ang pamilya ng isang kadete ng Marine Academy sa Laguna na walang foul play sa pagkamatay ng kanilang kaanak. Wala raw problema sa kalusugan ang kadete na namatay matapos umanong utusang mag-ehersisyo bilang parusa. Saksi, si June Veneracion. Hindi ko mahayaan. Ganito ang sinapit ng anak ko. Dahil pumasok siya doon para sa kanyang kinabukasan. Puno ng pangarap para sa pamilya ang panganay na anak na si Vince Andrew de los Reyes. Kaya nag-aral siya para maging marino sa NYK TDG Maritime Academy of the Philippines sa Calamba, Laguna. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kanyang pangarap. Dahil si Vince Andrew, pumanaw matapos umanong isa lang sa parusa ng isang mas senior na kadete. July 8, 30 minuto matapos silang maghapunan, pinag-report si Vince Andrew ng kanilang senior sa cabin nito. Dito raw siya inutusan ng mas senior na kadete na mag-exercise dahil sa isa umanong offense. According doon sa investigation, si victim was ordered to perform series of exercises. So yung una is squat thrust for 100 repetitions. Then yung pumping, another 100 repetitions. Then yung last kung saan siya nag-collapse is yung star jump. Dinala sa infirmary at isinalang sa CPR si Vince Andrew. Pero nang mapansing hirap ng huminga. Pabayaan natin ang husgado na mag-decide kung ano talaga ang tunay na estado nito, kung as far as the kaso is concerned. Ang i-discuss ko lang dito ay yung sa mga insidente ng mayroong namamatay during military training. At dito specifically, magbigay ako ng insights base mismo sa aking experiences bilang isang dating kadete and of course, bilang isang training administrator sa Philippine Army Officer Candidate School. Ang aking masasabi dyan tungkol sa insidente na yan, nakakalungkot dahil ipinadala ng kanyang mga magulang ang kanyang anak para maging better person at magiging kapaki-pakinabang na Filipino citizen at probably ay makatulong para maangat ang kanilang pamumuhay. Ngunit, sa nakikita natin, isa itong Maritime Institute, probably ang gusto niya ay magiging isang seaman at magkaroon ng decent na income-generating job, no, in the future. Ngunit, ang tanong ko dito, bakit ginagaya pa rin ang military training para sa magsisiman? Bakit mag-undergo sila ng kaparehas ng fourth class system o dam guard system na hango mula sa Philippine Military Academy at saka sa dating pinagkopyahan nito ang US Military Academy. Kasi doon sa dam guard system, fourth class system, may upper class system, ay mayroong junior, mayroong senior na tipong i-subject sa mga practices, yung tipong mga pahirap para di umano ay madisiplina. Doon papasok yung ating diskusyon, bakit kailangan, unang-unang tanong, bakit kailangan na mayroong military type training para doon sa mga maritime institute? Kailangan ba talaga yon? Is it really necessary na kopyahin yung dam guard system? Ganon lang ba ang pamamaraan para madisiplina yung mga estudyante, mga trainees? O mayroong ibang pamamaraan dito? I-discuss din natin later on. Iyan. Pangalawa, yung pagbibigay ng exercises o yung physical exercises. Paano pala ang tamang pamamaraan nito? Ito ba ay laging ginagawa for the purpose of discipline? O dapat ito ay purposive nang sa gayon ay ma-develop mo yung mga trainees o yung mga tauhan under your care. Under your care, ha? So, kung under your care ay gusto mo siyang lumakas,
kahit idaan mo siya na ito ay may konteksto na ito ay isang parusa, bakit sobra-sobra? O yun, bakit sobra-sobra? Ganon na ba katindi ang kanyang kasalanan? Bakit sobra-sobra? Ang kanyang ginawa ba na kasalanan? Kagaya nito, yung sinasabi na kapag post siya ng emoji, thumbs up emoji doon sa kanilang chat group, kaya nagalit yung isang senior, siya ay na-offend. Ang kanyang power authority ay na-offend. Ha? Dahil merong nag-emoji na ganon-ganon. At hindi naman di umano sinadya. So yan na nga, merong somebody who is powerful at ang kanyang ego ay na-touch at kailangan niyang pairalin ang disiplina at para magawa yon ang kanyang pamamaraan, ang tool sa disiplina, hindi siya ng haze, di umano. Ang kanyang tool ay excessive physical exercises na nakikita rin natin sa mga military or police training institutions. Ang ganang akin, kapag sobra-sobra talaga, wala lang, kapag sobra, lahat ng bagay na sobra-sobra, masama. Hindi na siya tama. So, mayroon din talagang bumibigay ng mga trainees dahil sobra-sobra ang exercises. Marami ang rason dito. Posible na hindi ganon katindi ang kanilang physical medical exam prior to their entry doon sa training institution na yan. Ang ibig sabihin, dapat mataas ang standard ng pagkilatis ng kanilang medical condition. Sa Armed Forces of the Philippines, ako, yung dinaanan ko ay tinatawag na Medical Board Number 1. Lahat titingnan, susiriin yung puso mo, nasa tama ba ang pintig nito? So may mga procedures yun. Titingnan ang buong pangangatawan mo at ikaw ay ipasign ng isang medical history. Ilalagay mo, meron ka bang sa family mo ay meron kang history ng diabetes? May history ka ba ng hypertension? May mga kamag-anak ka ba na heart attack? Importante yon. Ang iba kasi para makapasok, magsinungaling. Yan ang totoo dyan. Nagsisinungaling sila ng kanilang medical history o past medical condition. Yung gumaling na sila pero nadaanan nila yun. Dati ka bang may cancer? Mga ganun ba? So, dahil hindi alam ng isang training institution yung medical history o kaya hindi maayos ang pagka-undergo ng physical and medical exam, kapag subject to excessive exercises yung tao na yun, may probability na bumigay. It is also based on my experience. Kaya, kahit na hindi siya actual na sinaktan o may physical contact, may body contact, no? Kahit walang nangyayaring body contact, paddle, pangunguriente, o pamalo sa ulo, paluin ng matigas na libro yung batok, palahin, kahit na wala yun, posible pa rin na ikakamatay kung meron siyang nakatago na medical condition. Okay? So, yun. And dapat mindful pa rin. Kahit na sabihin natin maayos, pumasa sa PMA yung mga bata. Titingnan pa rin ng mabuti ng trainers and of course yung mga seniors. Tama-tama lang ba yung exercise ko? Makorek ko na ba yun? Yung na-achieve ko naman purpose ko na ma-remind siya na mali yung kanyang ginawa? Was it really intentional? Siga ba talaga yung bata na to? Kasi meron mang ibang pamamaraan kung paano mo makorek, no? Meron yung mentoring and counseling. I-counsel mo siya. Oy, ikaw, iho, ginawa mo to sa chat group, nag-post ka ng emoji ng thumbs up. Pwede mo mag-ipaliwanag bakit mo ginawa yon. Hindi pwedeng yes or no lang. So, kailangan ipapaliwanag. So, once paliwanag siya, ma-determine mo ngayon kung sinadya, pinagtripan niya yung chat group ng senior, or accidental. So from there, ano ang nararapat ko na ma-remind ko lang itong batang to? Meron tinatawag na instantaneous correctional measures. Give me 2 weeks push-up. 2 weeks, sabihin natin 20. Diba tama-tama lang yun, lumakas pa. And ma-remind pa siya, next time,
Be careful of what you post. So, yun yung mga example. No? Instant corrections. May isa pa, kung tigas ulo talaga, inulit na naman niya. Ganun pa rin ay, medyo papel na ang gagamitin natin. Meron tinatawag na delinquency report. Ewan ko lang kung meron yan sa Maritime Institute nyo. Or special report, ilalagay mo ngayon na ito yung nangyari. And merong kaukulan na legal na mga punishments para doon, sanctions. Sunod, meron pang isa, assessment report. Doon sa assessment mo, i-highlight mo ngayon na ang attitude niya ay hindi karapat-dapat. He is not a team worker. Siya ay sobrang mayaman, may sariling mundo. Isipin mo, tao, so may sariling mundo, mayaman yun, no? Hindi siya pwede. Kasi bad attitude, hindi pwedeng ipasok sa isang organization. Hindi pwedeng mapabilang sa ating prestigious institution. Pwedeng ihiwala yun. And that also applies sa Philippine Military Academy, sa Philippine Army Officer Candidate School. Attitude problem, hindi pwede. Tanggalin mo yan. Ha? Sa amin, meron sa provisions ng regulations, tinatawag na undesirable habit. Nakakasira sa grupo eh. Nakakasira sa team. Bakit mo siya panatilin? Bakit mo antayin na makagraduate? So, hindi mo na kailangan na i-haze. Hindi mo na kailangan na saktan. Dahil ang pagsaktan mo kasi, temporary, susunod sa'yo, pero yung attitude niya hindi na correct. Sometimes attitude is not really correctable. Kasi nabuo na niya yan for maybe 20 years, 20, 22, 23, 24 years bago pumasok. Nabuo na niya yan. Hindi mo makorek in 1 year, 4 years. Attitude problem. But sometimes, merong nababago. Napapa-adjust natin. Kaya may tinatawag na character development sa isang military institution. Ngayon, for the benefit of the doubt, syempre, igalang din natin ang karamdaman ng mga magulang na duda sila. Siyempre, sino ba naman ang gustong mawala ng anak? Ngayon, nawala naman talaga ang katotohanan, nawala yung kanilang anak. Pagkatapos nung ipinasok doon sa isang training institution at mayroong nangyari which is di umano ay physical exercises na nagresulta sa pagkamatay. So, pupunta na tayo sa husgado. Husgado ang mag-judge kung sinong may sala. Di ba? So, yung salarin dyan, yung suspect, ay considered as innocent unless proven otherwise. However, napaka-importante na tanggapin nating lahat, nangyayari pa rin ang mga power tripping, bullying, not only in military and police institutions, in any other government uniform service, kagaya ng BGMP, Philippine Coast Guard, marami pang iba, nangyayari pa rin ang ganito. No? May upper class system, mayroong dam guard system, may junior, senior, at since kinokopya nila, I mean sa criminology, kinokopya nila yung sistema sa military, sa kakokopya, nasusobrahan, nawawala ng context, at hindi nila inaaral ang mga bagay na yon. Inaaral yan, no? Hindi pwedeng gaya-gaya ka lang. Gaya-gaya putumaya, napapasama na. And meron din tayong experience sa Philippine Military Academy, yung nakakapatay through hazing ay hindi nakaranas. So nag-imbento-imbento siya, ganito mang-haze, hindi naman yan naranasan. So dapat pagkaisahan natin na tapusin na natin ito in any armed services at saka yung mga kopya-kopya sa labas, tanggalin na natin yung sistema na yan na may bullying tactics, mayroong power tripping para disiplina. Intindihin natin mabuti, ilagay natin sa subject, bigyan ng emphasis. Ano yung leadership pala? Leadership development. Physical development. Kung ang gagawin mo ay hindi mag-contribute para siya ay maging magaling, mahusay na leader, huwag mong gawin.
Kung ang iyong ipapagawa ay hindi mag-contribute para siya ay maging physically strong, huwag mong gawin. So, ang excessive na squat thrust, tusok ulo, pumping o yung backfill crouch, makakontribute ba yan para siya ay mag 100% sa PFT? 90 to 100%? If the answer is no, huwag mo lang ipagawa. Huwag sobra-sobra. Kung ang pamamalo, painom ng sangkataribang tubig, bandihadong kanin, para mahirapan ng estudyante, will it contribute para siya ay maalam sa table etiquette, maalam sa tamang social behavior, social graces? If the answer is no, huwag mong ipagawa. Kung ang sobrang head up, ginagawang robot sa mess hall, ginawang katawa-tawa, ginagawang tanga ang mga estudyante, mag-contribute ba yon para umangat ang kanyang kakayahan bilang isang military leader o isang leader? If the answer is yes, ituloy mo. Kung no, huwag natin gawin. So 2024 na ngayon, yung mga nakagawian natin na mga estilo na nung araw, ginagawa. Bakit gagawin pa rin natin hanggang sa ngayon? Is it in the name of tradition? O nararapat lamang na sa kasalukuyan na environment? Let us analyze the situation. Mukhang hindi na yata naaangkop yun. Itinuro pa ni Carl von Clausewitz. Okay? War has an evolving character. And it has an enduring nature. So yung evolving character of war talks about the changes in the dynamics, socio-political, economic. Yung mga technologies na ginagamit sa giyera ay nababago. And therefore, mag-adapt tayo. So, we must be adaptable doon sa changes na yon ng warfare. Ganon dapat tayo mag-isip. So it means we really have to develop the critical thinking ability of our leaders. Para hindi yung tanggap lang silang tanggap dahil matagal nang ginagawa yan. Comfortable tayo dyan, ituloy natin. Kung ganon lang pag-isip natin, hindi unlad yung Pilipinas, hindi unlad ang Armed Forces of the Philippines, hindi unlad ang Filipino people. Kasi backward tayo mag-isip. Akin, talakayan lamang, kontra-ideya ako, hindi ako sang-ayon sa tuloy-tuloy ng mga pagsagawa ng hindi makabuluhan, mga walang kwentrang tradisyon na nakakasira sa pangatawan ng mga tao, yung mga nag-undergo ng training, at nakakalungkot, meron pang namamatay. Iilan pang mga magulang na iiyak dahil nawala ang kanilang anak due to these traditions bago natin hintuin. Antayin ba natin na mismong mga kapamilya natin ang magiging biktima? Ilagay sa comment ang inyong mga idea. Pag-usapan natin. Walang personalan, talakayan lang.